Kuya Adrian, tumpak ang hula mo, isa pang hula. Ibungad mo. Noong isang araw sinabi mo ang aking kapalaran sa pag-ibig ay nasa silangan. Kahapon pumunta ako sa silangan market para mamili. Nakasalubong ko nga isang matangkad na gwapo. Hindi dapat sabihin ng lihim. Hipuin ko ang linya ng iyong kapalaran. Itong kamay. Ang kinis. Rian. Dahon sa harap nakatambak na. Walisin mo na yan, dali. Aling Casing, sorry, walisin agad. Panganay ng pamilya Su si Sofia. Hula ng ninuno maikli ang kanyang buhay, hindi aabot sa 23. Maliban kung bago mag-23 makasalubong ang itinakdang bituin. Nasa pamilya Su 1 taon at 8 araw. Hindi ko rin nakita kung ano ang mali sa kanya. Tay, umuubo ka sa gabi. Nainom ka na? Oo, nainom na. Ikaw naman, bakit maputla pa ang mukha mo? Sabaw ni Aling Pasing na inom mo na? Nainom. Kagabi lang hindi ako nakatulog ng maayos. Dati ako pinakamahusay na manghuhula sa lungsod ng Ilog. Tanging tagapagmana ng sekta ng langit. Si Sebastian Cruz ang hayop na iyon. Para makuha ang aklat ng mahiwaga lihim na kayamanan ng sekta ng langit. Laso ng lolo at isinisi sa akin. Sinira ang aking mga ugat, pinalayas ako at siya naging pinuno ng sekta. Kung hindi ko ito ipaghiganti, hindi na ako si Adrian. Dati, tumakas ako sa lungsod ng Sulo na parang aso. Muntik nang mamatay. Kumupkup sa akin ang pamilya Su. Ang punit na damit ito tinahi ng lolo. Nakatago sa tagpi ang ibabang bahagi ng aklat ng mahiwaga na iniwan sa akin. Nakabawi na ng kalahati ang lakas. Utang na loob ko sa pamilya Su. Protektahan ko ang pamilya Su. Adrian, may bisita, lumabas ka at magsilbi. Narito. Adrian Santos na ako ngayon. Katulong ng pamilya Su. Bago tuluyang makabawi ang aking lakas. Ang katauhan. Dapat itago. Sofia? Tito Su, kamusta na? Itutuloy. Ito po si Master Gabriel Mendoza. Isang tunay na dalubhasa, espesyal ko siyang inimbita para kay Nian Xue. Sirain ang lumang hula. Kahanga-hanga ang tindig ni Master Gabriel. Napakabait po ninyo, Ginong Su. Ako po si Gabriel Mendoza. Alagad ng Hiwaga. Isa. Langit. Langit? Iyan po ang pinuno ng mahiwagang sining ng Maharlika Vicente Nag-Abalaka. Labis po kayong magalang. Itinuring ko na si Nian Xue bilang pamilya ko. Ang mga bagay ni Nian Xue ay bagay ko rin. Nagkalkula ako ng isang hula. Ang tadhana ni Ginoong Vicente ay ang bituin ng tadhana sa buhay ni Binibining Su. Master, huwag po kayong magbiro. Wala po akong ganong kapalaran. Ang tadhana ay nagpakita hindi ako mangahas na magsinungaling. Ito ay tanda ng isang itinakdang pag-ibig, magkatugma ang lahi. Kababta, ang kasunduang ito ay itatakda ngayon. Ginoong sumali ang bahay na ito. Ano po? May masamang espiritu. Maruming bagay. Langit at lupa, walang hanggan, hiramin ang kapangyarihan, lumitaw. Gino. Master, paano ito? Buwisit. May nagbabantay sa bahay ng susaan galing ang masamang espiritu. Bitag ng 7 dilim. Ito ay para sipsipin ang swerte ng pamilya Su. Ito ay plano ni Vicente Torres. Para sa ari-arian ng Su napakasama.
Master, ano iyon? Ang mga tao ng masamang espiritu sa bahay ay napawi ko na. Ngunit ang ugat ay nandyan pa para mawala ng tuluyan, kailangan ng 3 malaking ritual. Gino. Mali ang ritual na ito, isang utusan lang. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na magsalita dito? Ano ang sinabi mo kanina? Sanang mali. Ang itim na usok kanina. Mula sa paglitaw hanggang sa paglaho, ilan lang segundo. Nagalaw lang ng 2 beses na wala, parang usok na ginagamit ng mga artista, mukhang maganda. Walang kwenta. Ginoong Vicente, may itim na usok na lumalabas sa iyong bulsa. Ang itim na anting-anting na iyon, ano ang gamit niyan? Itutuloy. Kalokohan, wala naman anting-anting. Saan mo nakita? Ginoong Su, ang alipin mo binastos ang aking pangalan sa publiko. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, aalis na ako. Patawad po, Guro. Walang modo si Anyu, huwag po ninyo siyang patulan. Bata, ikaw ang may lakas ng loob na lumabas, di ba? Sige. Ako ngayon bibigyan kita ng tsansa makipagduelo ng mahika. Kung manalo ka, walang sabi-sabi, alis na ako. Kung matalo ka, luluhod ka at yuyuko ng 3 beses, putulin mo ang isa mong kamay. Umalis ka na sa bahay ng Su. Kaya mo ba? Makipaglaban sa guro, hindi man lang siya tumingin sa salamin. Tapos ka na ba sa daldal mo? Sige, laban. Paano ang laban? Sabihin mo ang mga patakaran. Magaling. Unang laban, pag-alis ng sumpa. Namatay. Talagang namatay. Anyo, ikaw, bata. Huwag magyabang. Simula pa lang ito. Ikalawang laban, pundasyon. Salamin ng demonyo magpakita. Ginoo, salamin mo ilang taon nang hindi nalilinis? Diyos ko. Sino ka ba talaga? Pitong sumpa. Buksan mo. Anyo, umiwas. Maliit na bagay. Kalas. Imposible. Imposible ito. Hindi ito ang tunay na sekta ng langit. Ang paraan mo. Ang 7 sumpa ng samahan ng kadiliman. Itutuloy. Buisit, anong samahan ng kadiliman? Ako ang tunay na tagapagmana ng sekta ng langit. Paninirang puri, Tito Su, manloloko yang batang iyan. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Paninirang puri ba yan? Ilabas mo ang nasa bulsa mo. Ipakita mo sa lahat para malaman. Ano ka ba? At naglakas loob kang hawakan ako. Lihim na gumagamit ng kapangyarihan si Vicente. Dinurog niya ang anting-anting gamit ang kanyang panloob na lakas. Marunong din si Vicente Torres ng mahika. Bumalik na naman, hindi pa ito nawawala. Delikado. Bumalik ang dilim. Ang pinakalat nating bagay ay nagtipon muli. Master, kumilos na po kayo. Pigilan ninyo ito. Anyo, huwag ka dyan. Umiwas ka. Patnubay ng bituin. Muntik na, mabuti at kumilos ako agad. Ang sumalakay na dilim ay tuluyan ng nawala. Maraming salamat, Master. Salamat sa pagganti ng kabutihan sa kasamaan. Iniligtas ninyo ang walang kwentang alipin. Anyu, lumapit ka agad. Pasalamatan mo ang Master sa pagligtas. Master Kai, ito ba ang inyong nahulog na anting-anting kanina? Ginoo, may nakasulat pa sa likod.
Sakupin ang pamilya Su. Master Kai, anong paliwanag mo sa mga salitang ito? Sakupin ang pamilya Su. Sinulat mo ito? Ako. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, sabihin ang totoo. Hahayaan kitang mabuhay. Ikalawa, ilalantad kita bilang tagasamahan ng kadiliman. Hintayin mong habulin ka ng sekta. Ginoong Su, maawa kayo. Ako ay sakim sa pera. Gusto kong gamitin ang ugnayan kay G. Vicente para makalapit sa pamilya Su. Kaya ko binuo ang planong ito. Si G. Vicente ay walang alam. Ako lang ang gumawa nito. Walang kwenta, mga tao, gapusin ninyo siya. Itutuloy. Kumakapit sa pamilya Susakim sa pera. Akala mo tanga si Ricardo? Patawad, Don Ricardo. Gagawin ko ang lahat para mabawi. Yung 7 itim na papel alay ay nakabaon sa 4 na sulok ng inyong likod bahay at sa ilalim ng hagdan ng bahay, sa tabi ng balon, sa ilalim ng ugat ng lumang puno. Hukayin nyo ngayon na. Tito Ricardo, hindi ko alam na ginawa ng matandang iyon ito. Kasalanan ko na bulag nag-imbita ako ng lobo. Tiyangen mabuti ang intensyon mo. Mahirap malaman ang loob ng tao sino ang mag-aakalang ginamit niya ang sekta ng langit para sa ganitong kalokohan. Ginoong Chay, ang galing ng iyong pamamaraan, silangan, kanluran, timog, hilaga, pigil hangin, pagpigil ng suwerte sa ilalim ng hagdan, pagdumi ng balon, pag-alog ng ugat ng lumang puno, ritual ng 7 kadiliman, walang kahit isang punto ang naiwan. Sobrang galing, hindi po ako karapat-dapat para lang sa ikabubuhay ko. Miyembro sa labas ng samahan ng kadiliman dalubhasa sa maruming trabaho. Doon nahukay na ang 7 itim na papel alay, eksakto ang lahat ng pwesto. Sunugin nyo. Sandali. Binabad sa maitim na dugo, hindi masusunog ng malinis. Maglalabas ng itim na usok, ibabad sa tubig ng malagkit. Patuyuin sa araw ng 3 araw, sa kasunugin ng sanga ng pitch. Aniyo. Alam mo rin ito. Tinuro ng isang ermitanyo, narinig ko lang. Ang mahika ay hindi pa mahiin. Nagmamasid ang mga sinaunang tao sa bundok at ilog, araw at hangin, nakabuo ng isang sistematikong kaalaman sa kapaligiran. Halimbawa, ang bahay na nakaharap sa timog ay mainit at ang nasa tabi ng bundok ay protektado sa hangin. Ito ay tunay na prinsipyong siyentipiko, pero may mga taong masama ang loob, ginagamit ito para manloko ng tao. Kinongkay, napakaganda ng palad ng bahay na ito ng pamilya Su. Ang maliit mong trick, parang itlog na binabato sa bato, walang pagkakaiba. Hindi ko inaasahan na si Anyu ay may alam sa mahika, nakatago pala ang galing, nagbabato lang ako, narinig ko lang sa tindahan ng tsaa, taga-sweep lang ako, wala akong alam sa mahika. Dalhin muna ang tao at ikulong. Sabihin mo sa nasa likod mo. Pinoprotektahan ko ang pamilya Su, kung susubukan mo pa. Puputulin ko ang kamay mo. Doon masama po ang bagong dating mula sa ibang bansa para ipakita bilog ng siyam na bakunawa na hulog mula sa istante na basag. Ano? Nabasag sa 3 piraso. Itutuloy. Wala ng enerhiya. Pumutok ang dragon. Wala ng halaga. Paano natin ito sasabihin sa bayan? Mga master po. Wala na bang paraan? Nasira na ang Jade. Wala ng kaluluwa. Kaming mga matatanda. Kalahating buhay naming nagmasid ng Jade. Wala ng pag-asa ito. Tito Su. Subukan ko po, sining ng pagbabalik buhay ng Torres, baka maayos ang sinaunang Jade. Perpekto. Sining ng pagbabalik buhay ng Torres. Tunay na hindi biro. Pamangkin kong Vicente, ikaw ang tagapagligtas ng pamilya Su. Hindi na ayos. Anong alam ng bata? Lakas loob kontrahin si Ginoong Torres? Anyo, huwag kang magsalita. Anyo, hindi ka marunong sa Antigo, wag kang magsalita. Tinak pa ng labas, basag pa ang loob. Ano ang tingin mo? Paano masasabing na ayos na? Naglakas loob kang sirain ang pambansang yaman. Napakamahal, kaya mo bang bayaran? Bakit nagmamadali? Pag naayos na, ipapakita ko.
Ito ang nawala ng isang siglo sining ng 7 bituin imposible. Hindi na ito mabubuwag. New. Marunong ka palang mag-ayos ng jade. Parang itinuro ng isang ermitanyo. Nauubusan na ako ng kwento. Nianshu, anong nangyari? Mahilo. Nadilim ang paningin. Sining ng 7 bituin, ang anyo lang ang naaayos, hindi na ibabalik ang espiritu. Ang diwa ng Jade ay inalis. Si Nian Shui ang target. Vicente Torres, grabe. Itutuloy. Nasuri na lahat ng indicators, puso at baga. Normal ang blood count. Bakit wala siyang lakas para magsalita? Ang taong maayos, biglang bumagsak? Mukhang tumatagas ang kanyang sigla. 30 taon na akong doktor. Hindi ko pa nakita ang ganitong sakit. Mahina ang binibini simula bata pa. Hindi niya kaya ang ganitong sakit. Ginoo. Hayaan ninyo akong subukan. Marunong ka palang manggamot? Dati sumama ako sa isang monghing ligaw. Natuto ng mga lumang remedyo para sa sigla. Wala nang mawawala, subukan lang. Mapait. Parang gumaan na ang dibdib ko. New, mabisa talaga ang gamot mo. Patulugin mo na ang binibini. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang pinagmulan mo? Ginoo. Tagalinis lang po ako. Mga simpleng paraan lang ito, natutunan ko sa isang monghe. Talaga. Ang panlabas na glow ay huling bakas ng pag-ayos. Sa loob, wala nang liwanag. Patay na ang dugo ng mga Villafuerte at ang kanilang primordial energy. Sa kinang na inalis mula sa Jade, halo ang kay Sofia pinagmulan ng buhay. Paglipat ng tadhana. Gamit ang kayamanan ng target bilang pang-akit para nakawin ang primordial energy. Vicente Torres, hindi lang pera ng pamilyang Su ang gusto mo. Gusto mo rin ang buhay ni Sofia. Sino? Hamon o babala? Ang tubig na ito. Mas magulo kaysa inaakala ko. Ipagpapatuloy. Ate, uminom pa ng kaunti. Mula kahapon hanggang ngayon, dinampi mo lang ang labi. Hindi ko mailunok. Si Ojan-chan. Balita ko nagkasakit si Nian Shu. Buong gabi akong hindi nakatulog. Ito ang pambansang manggagamot ng pamilya Yuan, si Dr. Son. Dr. Son, matagal ko nang narinig ang inyong pangalan. Maupo po kayo. Huwag po, Ginong Su. Nandiyan ka pala, Anyu. Kahapon, nagpakitang gilas ka. Pati yung sining ng 7 bituin, alam mo. Yung sakit ni Nian Shu, tiyak na may alam ka dyan. Wala naman akong alam. Sabi ng mga sinaunang tao, may ugnayan ang langit at tao. Sa madaling salita, interaksyon ng kapaligiran at ng katawan. Si Ginoong Yuan ay mukhang masigla. Ang sigla mo, malamang simula bata, puro mamahaling pagkain, sapat ang sustansya. Hindi nyo alam kung gaano kahirap para sa amin na mahina ang katawan. Ikaw, mangmang na taga-bukid, may karapatan ka bang magsalita tungkol sa gamot? Kakaiba. Ang pulso ay mahina at parang walang lakas. Parang mayroon, parang wala. Parang isda sa mababaw na tubig, hindi mahawakan, hindi mahuli. Dr. Son, may paraan po ba? Kumuha ng 100 taong gulang na ginseng, palakasin ang pundasyon, at samahan ng aking natatanging siyam na karayom ng buhay upang pilitin na gisingin ang natitirang lakas ng katawan. Teka. Ang paggamit ng ganitong malakas na karayom ay parang pilit na pagpapalaki ng halaman. Batang walang alam, maglakas loob kang pumuna sa aking paggagamot. Alam mo ba kung ano ang siyam na karayom ng buhay? Baka, Mas marunong ka pa ba sa medisina kaysa kay Dr. Sun na pambansang manggagamot? Ginoo, itong orchid na ito, pagkatapos magkasakit si Nian Shu isang gabi lang, nalanta na. Ano kaya ang dahilan? Ito,
Ang tao nag-aalaga ng halaman, ang halaman ay nag-aalaga sa tao. Si Nianshin ngayon ang ugat ng kanyang buhay ay naapektuhan, nangihina, hindi ang dahon ang may sakit. Hindi naisip na diligan at lagyan ng pataba muna, dahan-dahang palakasin ang ugat, sa halip ay nagmamadaling gumamit ng malakas na gamot upang sunugin ang mga dahon. Hindi yan paggagamot, gusto mo siyang mamatay ng mas mabilis. Paninirang puri. Ginoong Su, kung maniniwala kayo sa mangmang na ito, alis na ako. Ito, Ginoo, masama ang balita. May nangyari sa ancestral na templo. Lahat ng insenso ay naputol sa gitna. nakalat ang abo ng insenso sa sahig. Ano? Itutuloy. Naputol ang insenso. Galit ito ng mga ninuno. Malas na tanda. Napatid ang insenso, nagulantang ang espiritu, magulo ang bahay. Masamang tanda ito. Tito Zenshan. Nabasag ang jade. May sakit si Nianshu. Naputol ang insenso sa altar. Ang sunod-sunod na ito ay hindi aksidente. Bago pumasok si Ye Anyu, wala pang kakaiba sa pamilya Su. Nang dumating siya, Sunod-sunod ang mga kasawian. baka may taong hindi tugma ang kapalaran sa pamilya Su. Kinalaban ng daang-daang swerte ng Su. Tama si Ginoong Yuan. Mula nang dumating siya, tuloy-tuloy ang kakaiba. Wala naman ganyang pagkakataon. Alam ko na may mali dito. Isang utusan na marunong sumakay ng kabayo at sa medisina, marunong pa mag-ayos ng lumang jade. Sinong tagalinis ang may ganyang asal? Baka espiya ito ng ibang pamilya. Nakapasok sa pamilya Su para sirain ang pundasyon ng mahiwagang sining ng Su. Tito Zenshan, hindi kilala ang pinagmulan. Kakaiba ang paraan. Kung hindi pa aaksyonan, masisira ang Su sa kanya. Ginoo, palayasin siya. Itaboy sa pamilya Su. Ginoo, hindi ito galit ng mga ninuno. Anong sinabi mo? May nagdikdik ng magneto, isinabog sa beam, naputol ang insenso sa kalahati, nakasagabal ang pulbos sa usok, kaya naputol, at may ilusyon na pandaya, manakot gamit ang malamig na hangin. Purong kasinungalingan. Sabi mo may manggugulo, edi may sa tingin ko, ikaw ang manggugulo. Ginong Su, kasinungalingan ng batang ito. Nanlilin lang siya. Kung hahayaan pa, malulungkot ang mga ninuno. Anyo, sinabi mong may manggugulo. Kung walang ebidensya, luluhod ka ngayon sa mga ninuno at humingi ng tawad. Nianshe, huwag mo siyang depensahan. Masama ang puso ng taong ito. Huwag kang magpalinlang. Bigyan mo ako ng palanggana ng tubig at 3 insenso. Ipagpapatuloy ko ang insenso. At para lumantad ang manggugulo. Sige, tigil na ang pagpapanggap. Ngayon huhulihin ko ang pagong sa altar. Nagpapanggap na espiritu. Tito Zenshan, tawagan na natin ang mga opisyal. Dalhin siya at siyasatin. Ipagpapatuloy. Mangsan, yung pulbos ng magneto sa dibdib mo, ilabas at ipakita sa lahat. Kalokohan! 40 taon na akong manggagamot. Papayagan ba kitang siraan isang utusang nagwawalis? Tito Zenshan, kahina-hinala ang taong ito. Puro kasinungalingan. Huwag kang padaya sa kanya. Ngayon nilait si Mang Sun. Bukas lalapastanganin ka na. Tama si Ginoong Yuan. Gaano ba siya katagal sa pamilya Su? Ang dami nang nangyaring problema. Hindi na dapat siya pabayaan ng Panginoon. Bigay mo. Pulbos ng magneto na hinaluan ng abo ng Yinhuay, Mang Sun. May dala kang bagay na sumisira sa altar ng mga tao. Anong klase kang doktor? Anong sakit ang ginagamot mo? Pinaparatangan mo ako. Tatakas ka? Pinilit ninyo ako. Kayo lahat ang pumilit.
Nagmamagaling ka. Bastos na trick. Sino po? Ito ang ika-17 na henerasyon ng Sekta ng Langit. Ang pinuno, Master Sebastian Cruz. Si Master Sebastian Cruz pala. Dumating ang pinuno ng Sekta ng Langit. Pinarangalan ang aming tahanan. Hindi namin alam na darating kayo. Ano po ang inyong pakay? Napansin ko ang mga natitira ng samahan ng kadiliman na nagkakagulo sa lungsod ng Sulo, kaya pumunta ako upang linisin ang sekta. At saka, makita ang walang kwentang junior brother ko. Kapatid, matagal na, kumusta? Sebastian, ikaw, pumatay sa master at umagaw sa trono, hayop na walang hiya, karapat dapat ka bang tawagin akong kapatid? Pumatay sa master? Umagaw ng trono? Kabilang siya sa sekta ng langit. Patuloy. Kapatid, pinalayas ka sa sekta pero matigas pa rin ang ulo mo. Ngayon, sa harap ng pamilya Su, binabaliktad mo ang katotohanan, dinudungisan mo ang pangalan ng sekta. Tingnan mo ang palad ng lason sa ugat at buto na ito na iniwan mo, Sebastian Cruz, nang lasunin mo si Lolo para makuha ang aklat ng mahiwaga at itinulak ako sa bangin. Kalokohan. Si Punong Sebastian ay iginagalang at kilala sa buong mundo. Paano siya gagawa ng ganoong kasamaan? Ikaw mismo ang nagpractice ng masamang sining at naligaw ng landas at ngayon ay binabaliktad mo ang katotohanan laban sa kanya. Anyo, paulit-ulit mong sinasabi na si Punong Sebastian ang nanakit sa iyo. May ebidensya ka ba? Ang sinasabi ko ay ang ebidensya. Punong Su, ang batang ito ay naligaw na ng landas. Ngayon, may iba akong bagay na sasabihin tungkol sa pamilya Su na mas mahalaga kaysa sa paglilinis ng sekta. Mangyaring sabihin, Punong. Punong Su, kilala mo ba ito? Ito ang warm snow jade ni Wanyang. Paano napunta sa iyo? Ang jade na ito ay kinuha ng yumaong guro na si Rafael Santos mula kay Giying Sun noong panahon. Ito ay instrumento ng kanyang masamang sining na paglipat ng tadhana na pumatay sa ginang. Imposible. Nung buntis ang iyong asawa, siguro Rafael Santos ay lihim na nagsagawa ng sining. Pinalitan niya sa sinapupunan ang mahinang malas na kapalaran ng apo na ito at ang mayamang kapalaran ng iyong anak na si Sofia Villafuerte sa sinapupunan. Ang sining na ito ay labag sa langit. Lubos na sumira sa pinagmulan ng ina. Pagkapanganak ni Ginang kay Sofia, siya ay naubos ang lakas. Ang kanyang kaluluwa ay naglaho. Kaya ang aking buhay ay ang buhay ng aking ina. Ganoon pala. Ganoon pala. Ang lalim ng inyong kasamaan, Pamilya Ye. Ginang, ang pagkamatay mo ay napakalungkot. Tito Su, ang masamang ito ay hindi dapat manatili. Dapat siyang magbayad. Pekeng alala, binabaliktad ang katotohanan. Sebastian Cruz, ang iyong layunin ay hindi lang ang aklat ng mahiwaga. Kalokohan, Punong Su. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan ang salita ng punong ng sekta ng langit at sa halip ay naniniwala ka sa taksil na ito? Ano pa ang masasabi mo? Anyo, sabihin mo sa akin kung sino ka. Ipagpapatuloy. Peste pala siya. Tinanggap ka ng pamilya Su, pero may masama kang balak. Nakita ka ng amot binibini na himatay sa pintuan, iniligtas ka nila, binigyan ka ng pagkain, binigyan ka ng trabaho. Simula pa lang pala, plano mo na talaga, pareho kayo ng lolo mo, mga halimaw na walang awa. Aling pacing, kung gusto kitang saktan, bakit pa maghihintay? Sa mahigit 1 taon, may nagawa ba akong masama sa pamilya Su? Hindi ako si Anyo. Ako ang dating pinuno ng sekta, si Adrian Santos, apo ni Rafael. Inamin mo na. Inamin mong pinatay ng lolo mo ang asawa ko at ninakaw ang kapalaran ng anak ko. Di ko siya pakakawalan. Patayin siya. Mamatay siya para sa ginang. Sebastian Cruz, gusto mong siraan ang lolo ko. Alam mo kung totoo. Ebidensya ay hindi maikakaila. Magdahilan ka pa. Pareho kayo ng lolo mo. Matigas ang ulo. Amo, sumusumpa ako sa langit. Hindi sinira ng lolo ko ang pamilya Su. Hindi ako naniniwala na manlilin lang ang pinuno ng sekta ng langit. Ikaw naman ay isang aliping sinungaling.
Ano, Adrian? Ayoko maniwala na sasaktan mo ako. Di ako naniniwala. Ni Anshu, huwag maniwala sa kanya. Niloko kanya ng mahigit 1 taon. Punong Sebastian, patayin siya. Huwag mo nang hayaang magkalat siya ng kasinungalingan. Naloko kayo. Pumatay ng lolo ko si Sebastian Cruz. Sumama siya sa samahan ng kadiliman. Pinatay ang guro't inagaw ang trono. Kaya niyang gawin ang lahat. Anyo, aminin mo na. Mabuti ang amot binibini sa iyo. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. Bayaran ang utang. Tigilan na iyan, Punong Sebastian. Bahala ka sa kanya. Ang pamilya Su ay wala nang kinalaman sa kanya. Adrian, totoo ba ang sinabi ni Punong Sebastian? Ang lolo mo ba ang pumatay sa nanay ko? Sabihin mo, sino ang paniniwalaan ko? Umalis kayo. Ako mismo ang tatapos sa traidor na ito para ipaghiganti ang Ginang Su at linisin ang sekta ng langit at kunin ang aklat ng mahiwaga. Wala nang naniniwala sa akin. Paano makawala? Bumuo ng formasyon. Hindi ito ang estilo ng sekta ng langit. Ito ang mahika ng samahan ng kadiliman. Patayin ako't kunin ang kapangyarihan. Itutuloy. Si Punong Gurutsaw mismo ang kumilos. Siguradong mamamatay ang peste. Puro butas. Sa akin, katawa-tawa. Palad ng lason sa ugat at buto. Noong nasa bangin tayo, gamit ang palad na ito, sinira mo ang aking lakas. Tatandaan ko ang palad na ito, kuya. Sa susunod, ikaw na. Tandaan mo lang. Ikaw na ang magpakamatay o papatayin kita. Panaginip mo yan? Ang palad na ito, kahit ang doktor hindi ka maililigtas. Magaling na palad, Punong Guro Jiao. Sige ay matatapos na. Wala na talagang hininga, malamig na ang pulso. Salamat Punong Guro Jiao sa pag-alis ng peste ng Su. Salamat Punong Guro Jiao sa pag-alis ng peste ng Su. Binibini, huwag ka nang malungkot para sa kanya. Nararapat lang sa kanya. Punong Guro Jiao, pumunta sa sala at magpahinga. Linisan ninyo ito. Itutuloy. Tay, imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mo ako. Ginoo, Anong nangyari? Tio Ricardo, kamusta ang sampal na yon? Vicente Torres, bakit mo sinaktan ng tatay ko? Saan ba kami nagkulang sa'yo? Ikaw na ang magsabi, Miss Sofia, mula pa sa simula. Ang punta ko sa inyo ay hindi para maglinis ng sekta nyo. Salamat Punong Sebastian sa tulong mo sa pagsakop sa mga Villafuerte. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Dati habang nandyan ang walang kwentang si Adrian, hindi ako makakilos. Hindi ko inaasahan na napakadali niyang talunin. Isang hampas lang, patay agad. Sinipsip ang kaunting natitirang lakas, mabuti na lang. Pagsipsip ng kapangyarihan, iyan ang masamang sining ng samahan ng kadiliman. Paano mo natutunan iyan? Siyempre, dahil si Punong Sebastian ngayon ay vice punong ng samahan ng kadiliman. Kaya natural, bilang magkakampi, gagamit siya ng sining natin. Vicente Torres, nakipagsabuatan ka kay Sebastian Cruz mula simula, niloko mo ang pamilya namin. Kasalanan ninyo yan, bulag kayo. Ngayong patay na si Adrian, si Ricardo, wala nang lakas. Sino pa ang makakapigil sa akin dito? Sofia. Sumama ka sa akin, marami kang mapapala. Ang posisyon ng manugang na babae ng Torres, iniipon ko para sa iyo. Imposible. Mamamatay ako kaysa sumama sa'yo. Anong kasalanan ito? Nagkamali tayo kay Juan. Kunin ang mga Villafuerte. Ang samahan ng kadiliman sa lungsod ng Sulo ay magkakaroon ng isa pang himpilan. Nga alagad, makinig. Maliban kay Sofia, ang buong pamilya Villafuerte patayin lahat. Dr. Santiago, buhay ka pa. Bakit mo sinasaktan ng kakampi mo? Ipagpapatuloy. Bakit nakatayo itong matandang lalak? Dr. Santiago, pinatay na kita. Sinapak ko ang likod ng leeg mo. Dapat hanggang bukas kang nakahiga. Sebastian, bumalik ako mula sa impyerno para kunin ang buhay mo. Hindi kasi Dr. Santiago, ikaw si Adrian Santos. Buhay ka pa. Dati, pinahamak mo ako. Wala akong maipaliwanag. Walang naniwala sa akin. Wala akong magawa. Kaya ginamit ko ang paglipat ng tadhana para pansamantalang pumasok sa matandang ito. Nagpanggap kang patay. Simula't dulo nag-arte ka lang. Para ilantad ang aking ambisyon sa harap ng pamilya Su. Anyo? Buhay ka pa.
Sebastian, wag mo na siyang kausapin. Tapusin mo na siya ngayon. Hindi ito ang katawan ko. Ang hirap gamitin. Masyadong matigas ang buto ng matandang ito. Imposible. Sinipsip ko ang lahat ng iyong kapangyarihan at tinamaan ka ng aking nakamamatay na palad. Nag-iwan ako ng kaunting tunay na lakas sa dating katawan para mahuli ka. Tungkol sa iyong palad, nakaranas na ako ng isang talo kaya mag-iingat na ako. Ang proteksyong ito sa puso tumutugma sa iyong nakakasirang kapangyarihan. Di hindi kita takot. Kaya kitang patayin minsan. Kaya kitang patayin muli pagkatapos lipulin ko ang pamilya Su. Sinabi ko, may utang ako sa pamilya Su. Protektahan ko sila ng buo. Sino mang gumalaw sa pamilya Su, papatayin ko. Adrian. Tatandaan ko ito. Anyo, nagkamali ako. Mali ang sinisi ko sa'yo. Alam ko na hindi mo kami sasaktan. Huwag kang mag-alala, ayos na. I-report. Sina Sebastian Cruz at ang kanyang mga alagad pati si Dr. Santiago dalhin lahat. Opo. Tito Zenshan, ako'y nagkamali. Hindi ako tao. Nalilang ako ni Sebastian Cruz. Nabulag ako. Nianchue, patawarin mo ako. Dahil magkasama tayong lumaki, Kuya Adrian, Lolo Adrian, pakiusap, magsalita ka para sa akin. Magiging alipin kita. Ligpitin! Aklat ng Mahiwaga Volume 1 at 2. Kumpleto na sa wakas. Ipagpapatuloy. Adrian, babalik ba si Sebastian Cruz? Malubha ang sugat niya. Binangga siya ng masamang sining. Hindi siya lalabas sa maikling panahon. Adrian, ano ang plano mo ngayon? Nagkamali kami tungkol sa'yo. Dito ka na lang. Ikaw talaga ang tunay na bituin ng kapalaran ni Nianxue. Adrian, dito ka na. Araw-araw kitang lulutuan ng adobo. Salamat po, Gino. Salamat, Aling Pacing. Mahigit 1 taon na akong nakatira dito. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito. Pero si Sebastian Cruz ay nasa masamang landas na. Malamang nasa panganib ang mga kasamahan ko sa sekta ng Mahiwaga. Nasa problema ang sekta. Kailangan kong bumalik. Tama, dapat kang bumalik. Isama mo si Nianxue. Gusto rin kitang samahan. Ang tungkol sa pamilya Su at sa batong ito gusto kong malaman. Maaring mapanganib ang biyahe. Bini-bini. Kagagaling mo lang sa sakit. Kapag kasama mo siya, kampante ako. Kailangan din ni Nianxue na lumabas at makita ang mundo. Bini-bini, mag-ingat ka sa daan. Huwag kang pahirap kay Adrian. Huwag po kayong mag-alala, Aling Pacing. Papadalhan ko kayo ng sasakyan. Hindi na po, Gino. Maglalakad na lang kami para hindi halata. Narito ang 1,000 tiles. Hindi gaano pero tanggapin mo. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Ito ay kaloob ng tatay ko. Itatabi ko na lang para sa'yo. Kuya Adrian, bumalik ka ha. Oo, hihintayin ka namin. Huwag kayong mag-alala. Babalik ako pagkatapos ng trabaho. Nianxue, bilis. Iligtas mo siya. Itutuloy. Kuya Zhang, Di Koye. Ikaw nga. Si Sebastian Cruz noong 3 araw bumalik kasama ng Samahan ng Kadiliman. Gamit ang masamang salamangka, sinipsip ang enerhiya ng mga kapatid. Nasira ang aming mga ugat. Nagkamali kami ng tiwala kay Sebastian Cruz noon. Nagkamali kami ng akala sa'yo. Kuya, wag na muna ang nakaraan. Iligtas muna ang buhay. Pagtuklas sa ugat ng lupa, tuklasin. May malakas na butas ng enerhiya sa ilalim at may isa pang masamang enerhiya na pinipigilan at nag-aalboroto. Nianxue, sama ka sa akin. Kuya Zhang, mag-ingat kayo sa isa't isa. Ingat, Diko.
Tiko, tanging ang pinuno ang makakapasok sa pintuan ng bawal na lugar, sabi ng alamat. Kung walang kumpletong gabay ng aklat ng mahiwaga, hindi makakapasok. Sigurado kang mamamatay sa loob. Mag-ingat ka. Tara na. Kaya pala, nagmula sa iisang lahi ang ating mga ninuno. Ano? Ayon sa inscription, ang nagtatag ng sekta ng langit noong unang panahon ay isa sa mga dakilang tagapag-ingat ng Dragon Vein ng mundo, ang aming ninuno sa pamilya Ye. Natutunan ang mga lihim na sining at mahika na kanyang ipinamana. Sila ang nagpatrolya at nag-ingat ng Dragon Vein. Samantalang ang inyong ninuno sa pamilya Su ay ang general na tagapag-ingat noon, responsable sa armadong pagtatanggol upang pigilan ang mga maninira, isang sibil, isang militar, sama-samang nag-ingat. Kaya pala, ang aming pampamilyang kasabihan ay 4 na salita lamang. Ingatan ang lupain at ang pinagmulan. Ipinapasa sa mga henerasyon pero hindi alam ang kahulugan. Sundin ang inscription. Eto. Ito, pakiramdam ko puno ako ng lakas. Ang hiyas na ito at ang pintura ay nagtutugma. Bunso, may panganib ba sa loob? Selyo ng mahiwaga. Relikya ng nagtatag. Ako si Mateo Garcia, alagad, bumabati sa punong mahiwaga, malugod na tinatanggap ang pagbabalik ng relikya. Bumabati sa punong mahiwaga. Adrian, ikaw na nakipag-alyansa sa samahan ng kadiliman, taksil na nagtaksil sa guro at ninuno. Lumabas ka at harapin ang kamatayan. Itutuloy. Si Sebastian Cruz, ang pinuno, ay nagpakalat na ng ebidensya sa buong mundo. Ang iyong mga ninuno sa pamilya Ye ay gumamit ng masamang salamangka para manakit ng tao. Ngayon, sinisira pa nila ang daloy ng lupa, ginugulo ang balanse ng yin at yang. Ngayon, ang aming pangkat ng mahiwagang bundok, pangkat ng buto ng Bakunawa, at bahay ng mga pantas, 3 sekta ang nagkaisa para maghatid ng katarungan. Ang apo ni Rafael Santos ay hindi sapat na pinatay ang ginang ng pamilya Su. Ngayon sinisira pa nito ang daloy ng lupa. Ang pamilya Yemo ay walang isang mabuti. Bakit pa tayo makikipag-usap sa kanya? Kunin na siya, dalhin para tanungin. Ako ang tunay na tagapagmana ng sekta ng langit. Si Sebastian Cruz ay pumatay sa kanyang guro at inagaw ang posisyon. Nakipag-alyansa sa samahan ng kadiliman at sinaktan ang mga kapatid sa sekta. Ngayon, pinaparatangan pa niya ako ng mali. Narito ang selyo ng mahiwaga. Ang tama at mali ay hindi nasa bibig. Nasa puso ng tao at higit sa lahat nasa katarungan ng langit. Ang ipinakita ni Punong Sebastian Cruz na pendant, ano ang paliwanag mo? Ang iyong lolo na si Rafael Santos ay gumamit ng masamang salamangka na paglipat ng tadhana para patayin ang ginang ng pamilya Su. Nakita na naming lahat ang video. Gusto mo pa bang tanggihan? May malinaw na ebidensya, nagmamatigas ka pa. Ikaw na ganito ay karapat-dapat bang humawak ng selyo ng mahiwaga? Si Punong Sebastian Cruz ay may mataas na dangal at respeto. Pinamunuan niya ang sekta ng langit sa loob ng maraming taon. Nakita ng buong mundo. Bakit kanya basta-basta pinaparatangan? Paglabas ka ng ebidensya. Nasira ang daloy ng lupa, nawalan ng balanse ang yin at yang. Ang mga karatig na bayan ay may mga kakaibang senyales. Ang utang na ito hindi mo maitatangi. Walang saysay ang makipag-usap pa sa kanya. Ginang, mag-set up na tayo ng formation at hulihin siya. Walang ebidensya ang salita lang, sabi mo malinis ka. Kaya mo bang tanggapin ang pagsubok ng aming 3 sekta kung pumasa ka? Pansamantala naming paniniwalaan ka at hahayaan kang magpaliwanag. Kung hindi ka pumasa, o gumamit ka ng kahit anong masamang salamangka, Sige, tatanggapin ko. Sabihin mo kung ano ang pagsubok. Sabihin mo kung ano ang pagsubok. Itutuloy. Adrian, huwag kang magmadali. 3 pinuno ng sekta, ikaw lang paano mo kakayanin? Master? Ingat. Maniwala ka. Mayayabong ang puno pero sa lilim puno ng gindulot ng pera at sakit, wasakin ko ito. Wala sa puno ang problema. Nasa ilalim ng upuan. Sabi mo wala na. Isang pinalayas sa sekta asong walang tahanan nangingialam sa harap ni Guro King Shusi.
Sa ilalim ng upuan, 3 pulgada, 3 pako ng kabaong kalawang, sumpa ng 3 elemento nakakasakit sa binti ng may-ari. Hukayan makikita. Matalas ang mata mo. Tingnan mo ito. Ito ang gintong kandado ng 3 dulo. Sa loob ng 3 hakbang, sirain mo ito. Gintong kandado ng 3 dulo, lihim na sining ng Longhusyan. Nag-aral ako ng 1 taon bago ko natutunan ang paggawa. Siya, isang tagalabas makakita ng paraan. Gintong sumpa. Gamit ang ginto laban sa ginto. Nakalusot ka sa unang 2 pagsubok. Walang dayaan sa pagsubok na ito. Ang tubig na ito, ginayum ako ng aming sekta. Lalakas loob ka bang uminom sa loob ng 10 segundo, hindi magbabago ang mukha at paghinga. Pasa ka na. Huwag uminom. Hindi ka uminom, ibig sabihin may tinatago ka. Hindi ito lason tubig na may matinding yin ininom ng buhay, makakasira sa yang at pundasyon. Ngunit para sa namamatay na halamang yin, ito ay gamot na nagliligtas. Ngunit gamot na nagliligtas. Senyora, tama ba ang sinabi ko? Ang tuso ng batang ito nakalampas sa 3 pagsubok. Sabay-sabay tayong umatake, wakasan na siya. Itutuloy. Mangmang, anting-anting. Sumpa ng 7 bituin. Insenso ng multo. Ingat. Ganyan lang ang kaya mo. Ano? Tatlo? Lalaban pa? Ito. Imposible ito. Imposible. Ito. Alis. Pagbati, Panginoon. Itaboy ang kaaway. Ipagtanggol ang sekta. Narito pa ang sekta. Itutuloy. Mahigit kalahati ng aking enerhiya ay naubos ng masamang sining. Ang meridian ko'y parang naiyelo, hindi ito matunaw ng karaniwang gamot. Kahit maraming pampalakas, hindi ito maabsorb. Master, dumiretso ka. Wala na ba kaming pag-asa? Meron. Halamang bakunawa ang sangkap. Lutuin ng lihim para maibalik ang meridian at palakasin ang enerhiya. Kapag bukas ang meridian, babalik ang inyong lakas ng mas mabilis. Mas mabilis ang paggaling kaysa iba. Halamang bakunawa. Saan ito? Halamang bakunawa. Noong kabataan ko, kasama ng guro, narinig kong may nagsabi, ang halamang ito ay nasa bundok ng Hamog sa loob kay Antonio Castro, sa kanya lamang. Pero si Antonio Castro ay mapag-isa. Baka. Sasama ako sa'yo. Miansyo. Bago ang samahan, hindi pa matatag. Si Sebastian Cruz baka bumalik. Ang mga kuya ko ay hindi makagalaw. Manatili ka alagaan ng lahat. Hihintayin kita. Kailangan mong mag-ingat. Ako po si Ye Anyu para iligtas ang 10 kapwa. Pumunta rito para humiling sa inyo, Ginoong Antonio, ng isang halamang bakunawa. Pwede pag-usapan ng presyo. Halamang bakunawa ay lihim na gamot ng pamilya. Mahirap palaguin. Isang halaman 20 taon hindi binebenta, hindi ipinapamigay. Binata, umuwi ka na. Umuwi na. Manong. Para iligtas ang buhay, handang maging alagad at magtrabaho ng libre. Walang bayad, isang halamang bakunawa. Bunso Euro. Ang pirma sa kasulatan ngayon, dapat mong ibigay, ako ang pumirma. Ma'am. Ma'am, ano pong nangyari? Sir, miss. Nahimatay si ma'am. Mutore. Malamig na parang yelo ang pulso. Hindi ito ordinaryong sakit. Walang gamot na makapag-alis ng ganitong lamig. Master Chen? Kahit doktor ka, kaya mo bang lunasan ang sumpa? Tay. Bakit ang lamig ng kamay ni nanay? Ito ang sumpa ng kandadong puso. Pumasok ang masamang enerhiya at hinarang ang puso.
Kung hindi mo tanggapin ang kasal sa loob ng 3 araw at hindi mo ibigay ang reseta at kaalamaan sa medisina, tiyak mamamatay ang asawa mo. Narinig mo ba? Yuro, pumirma ka na. Hindi. Ikaw ang pumatay sa sarili mong ina. Master Chen, bago magkasakit ang asawa mo, pumunta ba siya sa hilagang kanlurang sulok? Kuya, wala kang alam sa mahika kaya tumahimik ka. Buhay ang nakataya. Huwag kang mag-assume. Alis, probinsyano. Wala kang karapatang magsalita. Tay, sa hilagang kanlurang sulok ikinumpuni noong isang araw kahapon, nakita ko bagong hukay ang lupa sa sulok. Hukayin, bilisan at hukayin. Tinira mo ang plano ko. Gino, mayroon po. Anting-anting ng kulam. Sumpa ng kandadong puso, binabad sa dugo. Masamang sining ito. Sinaktan mo si nanay. Ano kung nahanap? Pumasok na ang sumpa. Ako lang ang makakalunas nito. Baka subukan ng lumang paraan. Ano ang paraan mo? Magsasaka, paano mo malulutas? Miss Chen, pahiram ng supot mo. Jasmine, linisin puso. Tubig, gumalaw. Bumalik ang sumpa. Ikaw, alam mo ang mahika? Itutuloy. Yuro, Tinanakot mo ako. Durugin wakasan ng probinsyanong ito. Inigo Navarro. Pangahas ka guluhin ang bahay ng mga Chen. Wag lumapit. Selyo ng Mahiwaga, anong selyo? Unang mahikang sekta sa kaharian ng Maharlika Selyo ng pinuno ng sekta ng Mahiwaga. Ang may selyo ang pinuno ng sekta. Ito, imposible ito sa isang probinsyano. Gumamit ng itim na mahika wakasan ng lakas. Ang mga nang-aapi mawawalan ng lakas ngayon. Turuan ka ng leksyon? Pang-aapi. Dapat hampasin. Hampasin mo ako? Alis. Isama mo siya. Alis. Kung pumunta ka pa sa bundok ng hamog, hindi lang pera ang mawawala. Pinunong Ye. Bulag ako sa tunay mong halaga. Pasensya na, nagkamali ako. Huwag po kayong ganyan, Master Chen. Nagtago ako ng aking identidad, hindi ko sinasadya. Punong Ye, utang na loob sa pagliligtas hindi naming malilimutan. Ang halamang bakunawa na ito pakiusap, tanggapin po. Ipagpapatuloy. Salamat, Ginang. Makakapagligtas ang halamang ito sa buhay ng mga kasamahan sa sekta ng langit. Salamat po. Ginong Ye, kailangan nang iligtas kami ni Yuro, marunong gumawa ng elixir. Baka makatulong. Sasama kami sa inyo sa sekta ng langit. Tama si tatay. Dagdag tao, dagdag lakas. Wala nang panahon ang mga kasamahan. Malayo ang biyahe, baka maabala kayo. Walang abala. Sa pagligtas ninyo sa asawa ko, nahayag ang pagkatao ninyo. Utang na loob na ito dapat bayaran ng pamilya Chen. Oo. Kung gayon, pakisuyo kay Master Chen at kay Binibining Chen. Umalis na tayo kaagad. Master, nakabalik na kayo sa wakas. Kung naantala pa kayo, ang ating sekta sasakupin na ng mga kalaban. Anong nangyari? Di nagtagal pagkaalis ninyo, dumating ang 7 o 8 taong nagpapakilalang tagapangkat ng itim na hangin. Sinamantala ang aming kahinaan. Sabi nila, hihiramin ang aklat ng Mahiwaga para tingnan. Malala ang sugat namin kaya hindi na namin kaya. Kinuha nila ang ilan mga elixir at lumang aklat. Pumunta ako sa bodega at ang resulta. Napakalaso ng pana na ito, pinahiran ng matinding lason. Ang naghagis ng pana ay talagang ayaw mag-iwan ng buhay. Guro, ano itong lason?
May lason sa buto ang pana. Sinisira nito ang buto at mga ugat. Kailangan ng lunasan agad. Ipagpapatuloy. Kung mahuli pa ng kalahating oras, papasok na ang lason sa buto at mawawala ang braso. Pumunta ako sa bodega. May taga-itim na hangin nagtatago sa dilim. Nang lumingon ako, tumama na ang dart sa balikat ko. Nasaan na sila? Kinuha ang mga gamit at tumakbo pababa ng bundok. Baka hindi pa sila malayo. Master Chen, alagaan niyo po. Si Nian Shui Miss Euro, pakitulong po. Huwag mag-alala. Yung kaya pa. Samahan mo ako. Pusang mahina ng sekta ng langit at humabol kayo tunay na aklat ng mahiwaga, ibigay ninyo, papatawarin kayo. Ang mga ninakaw ibalik ninyo. Kayo lang itong mga sugatan at may sakit. Gi, yan nandito ang mga gamot at aklat. Sino ang nag-utos sa inyo? G, maawa po kayo, may umupa sa amin ng malaki para subukan ang sekta ng langit. Hindi namin alam kung sino ang umupa. Samahan mo ang mga tao mo. Layas. Paggawa ng Jimaidan, kailangan ng 2 oras hindi maputol ang apoy. Siyam na bituin. Ito. Nasaan si Gia? Itutuloy. Dumating ka. Pinuno ng hinaharap, ikaw. Kayo ang ninuno ng langit. Ako'y natitirang diwa. Dati nakalkul ako ang hinaharap na may malaking sakuna sa sekta. Kaya iniwan ko ang diwa sa mapa ng pamana dahil sa siyam na bituin nagpakita. Nakarating ka dito. Kaya nakolekta mo ang selyo ng mahiwaga at mapa ng pamana. Ako si Adrian Santos. Bati ni Nuno. Pinakamataas na lihim, 4 na lihim. Langit, lupa, puso, tao dahil mapanganib, hindi na ipasa lahat. Dumating na ang malaking sakuna. Huwag maputol ang pamana. May mapa ng pamana ka at selyo ng mahiwaga. Mabuti kang tao. Ako selyo ng lupa at paglipat ng mga bituin na walang lihim, ibibigay sa'yo. Selyo ng lupa. Sa mapa ng pamana. Selyo ng masama. Paglipat ng mga bituin. Dahil sa mga bituin, baguhin ang tadhana. Ingatan ang mapa. Ilaw ng puso'y hindi mamamatay. Ninuno, bumalik ka agad. Ang iyong sekta delikado na. Mahiwaga ang gamot na ito. Ang lamig sa ugat na tunaw na ang karamihan. Sila na naman. Si Adrian? Nagtatago, naging duwag, palabasin siya. Ipagpapatuloy. Adrian Santos, lumabas ka dito. Tatay, kakaiba ang tingin nila. Nian Shu.
Sumuko ka na habang may panahon pa. Panaginip. Yan ang hollow puppet technique. Sebastian Cruz ginawa niya silang mga puppet. 3 puppet na antas pinuno. Kung hindi kayo susunod, magiging gaya nila kayo mga puppet. Nianshu, Huwag kang magmataas para makapasok sa sekta ng langit. Dadaan muna kayo sa akin. Mga alagad ng sekta ng langit bumuo ng pormasyon. Ito ang pormasyong pananggalang ng bundok. Ang dami nila. Punong Adrian, bakit hindi pa siya bumabalik? Wasag. Manindigan kayo. Mga kapwa alagad, tiyagain natin. Inumin mo ito, protektahan ang puso. Tiyagain mo. Huwag kang matulog. Nianshu, tingnan mo ang mga pinoprotektahan mo. Mamamatay na silang lahat. Kuya Jiang, Nandito ako. Nandito ang pormasyon. Sekta ng langit. Simula ngayon, buburahin sa kaharian ng Maharlika. Ipagpapatuloy. Sebastian, ang mga tauhan ko, ang aking sekta, hindi mo basta-basta magagalaw. Adrian, Master Chen Yuru, pasensya na at nasangkot kayo sa gulo na ito. Master Adrian, buti naman at nakabalik ka. Ayos lang kami. Adrian, mayroon akong 3 puppet at mga kasamahan mula sa Samahan ng Kadiliman. Ikaw lang, magagawa mo bang baliktarin ang lahat? Kita mo ba, ito ang sumpa ng Panginoon ng Samahan ng Kadiliman na may 300 nagdadalamhating kaluluwa. Ano ang gagamitin mo para labanan ako? Tapos ka na ba? Sebastian, ginamit mo ang kontrol ng isip upang manipulahin kaming 3 pinuno ng sekta mga kasamahan. Ngayon si Sebastian ay gumagamit ng bandila ng sekta ng langit, nakikipagsabuatan sa Samahan ng Kadiliman, gamit ang kontrol ng isip at mga puppet, kinokontrol ang 3 pinuno, naglagay ng maling paratang at pumatay para sa pera. At ang mga ninuno ng sekta ng langit, naglakbay sa mga bundok at ilog, sinuri ang mga ugat ng lupa, nagtala ng mga daloy ng tubig, nag-aral ng panahon. Ang iniwan nila ay ang siyentipikong kaalaman ng mga sinaunang tao tungkol sa mundo, ang mga taong tulad ni Sebastian. Ginagamit ang mahiwagang sining bilang panakip, ginagamit ang masasamang sining bilang kakayahan, sila ang tunay na lumalapastangan sa mga ninuno at sumisira sa sangkatauhan. Sebastian, ngayon, kung hindi kita gigilingin hanggang maging alikabok, ang pangalan kong Adrian Santos ay isusulat ko ng baliktad. Itutuloy. Sebastian Cruz. Saan galing ang kulam ng 10,000? Iyan ay gagawin kang lalagyan. Lalagyan. Basta mapakan kita, okay lang maging lalagyan. Sino ang nagbigay sa'yo ng kulam? Punong kadiliman. matagal na siyang Ginawang basura. ngayon ang nakaupo sa upuang yon. Ang siyang tunay. Ano yan? May hininga pa. Putol na ang mga daluyan. Sa puso lang umaasa. Isang hininga na lang. 4 na itim na puwersa, posibleng masamang senyales.
Kuya Jang, dalhin si Sebastian Cruz. Likod bundok bawal. Gapusin ang kadena bantayan ng salita na opo. Bigyan mo ako ng tsansa. Nung nagkasala ka, bakit di mo naisip ang ngayon? Tara na, Yuan bilangguan sa likod, may solong selda para sa iyo. Lahat ng lihim ng langit ay akin na. Enerhiya ng dragon. Babalik sa Lolan. Hindi ba iyon ay? Matagal nang nawasak na bansa sa kanluran? Itutuloy. Sebastian Cruz, saan galing ang sumpa ng 10,000? Yan ay gagawin kang lalagyan. Lalagyan. Hanggat kaya kitang tapakan, ano naman kung maging lalagyan? Sinong nagbigay ng black magic? Puno ng kadiliman. Matagal na siyang ginawang basura ng gamot, ngayon ang nakaupo sa upuang yon. Ang tunay na. Ano yan? Buhay pa. Lahat ng meridian putol. Sa puso lang, isang hininga na lang. 4 na itim na sumpa, baka masamang tanda. Jang, dalhin si Sebastian sa likod bundok bawal, gapusin ng kadena, bantay shift. Opo. Bigyan mo ako ng chance. Nung nagkasala ka, bakit di mo naisip ngayon? Tara na, Yuan. Likod na bilangguan, may solo cell para sa'yo. Sektang langit lihim akin na. Dragon Bane swerte control Lolan. Lolan. Hindi ba iyon nawala 1,000 taon sinaunang kaharian sa kanluran? Itutuloy. Ang Lolan ay nawasak 1,000 taon na. Bakit muling sumulpot? Malamang may mga natitira. Balak nilang buhayin ang kaharian gamit ang Dragon Vein. Master, karamihan sa samahan ng kadiliman ay tumakas pababa ng bundok ng gabi. 10 tao ang nahuli, lahat ay dinala sa gobyerno. Kumusta ang sitwasyon sa ibaba? Napakasama. Bago mag-umaga, ilang dosenang mangkukulam ang nagbintang sa atin na nagnakaw ng ugat ng lupa at nagsasanay ng masamang salamangka. Isinara na ng mga opisyal ang bundok para imbestigahan. Kung hindi dahil kay Master Ye, na magitan sinira na sana ni Sebastian Cruz ang ugat ng lupa, ang mga mangkukulam na ito. Bulag ba sila? Ang mga pananim sa ibaba kalahati ng tuyo. Laganap ang takot. Nga pala. Yung 4 na masamang enerhiya, saan eksaktong bumagsak? 4 na itim na enerhiya tumutugma sa tawiran ng Siyam na Liko at kanlurang kuta ng mga Villamor. Hilagang dulo ng ulap. Tungkol sa ika-4, wala pa itong tiyak na lokasyon. Nakakapagtaka. Baka pagdating sa lugar malalaman natin ang dahilan. Malayo ang pagitan ng 4 na lugar. Ang gitna ay bundok ng mahiwaga. Ito ba ang sinasabing bitag ng 4 na ahas? Master Ye, kung magpapatuloy ito, ang reputasyon ng sekta ay masisira at hindi nakakayanin ng mga mamamayan. Mapanganib ang lugar na ito. Nagugulo ang mundo ng tao ng masamang enerhiya. Ang kalaban ay naglalayong makuha ang Dragon Vein ng kaharian ng Maharlika. Gusto niyang gamitin ang bitag ng 4 na ahas para dumihan ang ugat ng lupa. Pilitin akong kumilos at sirain ito. Kunin ang aklat ng mahiwaga mula sa akin. Kailangan kong bumaba at sirain ang bitag para bantayan ang Dragon Vein. Ito ang kasunduan ng pamilya nating dalawa. Sige, sasama ako sa'yo. Sisirain natin ang bitag na ito at ibabalik ang kapayapaan sa mga tao. Apurahan ang sitwasyon, bumaba na tayo ng bundok. Itutuloy. Ginong Ye, alam ba ninyo kung paano lulusutan ang hadlang? Magandang tanong. Sa katunayan, noong ang bundok ng mahiwaga ay nasa panganib, sa aklat ng mahiwaga ay may lihim. Selyo ng lupa paglipat ng mga bituin. Sabi ng tagapagtatag, may lihim ang aklat ng mahiwaga.
Ang lihim ng aklat na ito ay susugpuin ang masamang enerhiya sa 4 na direksyon. Ang mga kakaibang sining na itinuro ko sa iyo bago bumaba ng bundok. Natatandaan mo ba? Huwag kang mag-alala, tanda ko lahat. Ang itim na usok sa tawiran ng Siyam na Liko ay pinakamabilis kumalat. Sa tawiran ng Siyam na Liko muna. Ang masamang enerhiya rito ay pumasok na sa malalim na ugat ng tubig. Nagalit ang Diyos ng ilog. Isang bangka lang ang aalis. Manong, tahimik ang dagat ngayon. Bakit walang isang bangkang aalis? Sa nakaraang 3 buwan, tumaob ang mahigit 10 dayuhang bangka. Sino ang mangahas lumabas? Ang ilog ay may mabigat na amoy ng dugo. Iyan ay handog sa Diyos ng ilog para humingi ng kaligtasan. Lolo, ang mga insenso na ito talaga bang makapapawi sa galit ng Diyos ng ilog? Sabi ng pinuno ng nayon, hindi sapat ang mga ito. Ang Diyos ng ilog ay nangangailangan ng sakripisyong tao. Napili na sa pamamagitan ng loterya, isang dalagang mangingisda, bukas ng tanghali ay tatalian siya sa poste sa gitna ng ilog. Sakripisyo ng buhay para patahimikin ang sakuna. Anong klaseng patakaran ito? Itutuloy. Sa tawiran ng Siyam na Liko, ang Diyos ng ilog ang batas, ang hindi sumusunod, matagal nang nasa ilalim pinakain sa isda. Nasira ang bangka, hulog. Lulusong ako para iligtas. Huwag kang pumunta. Bitawan mo kung hindi malulunod na lahat. Ang Diyos ng ilog ay kumukuha ng tao. Kung bababa ka ngayon, pati ikaw ay malulunod. tingnan natin kung sino talaga ang Diyos ng ilog na ito. Kuya Jang, ingatan ang mga tao sa tabing ilog. Huwag silang hayaang lumapit. Tulong naman lahat. Nilakasan mo ang loob na agawin ng tao mula sa Diyos ng ilog? Parusa ito ng langit? Kung may parusa ng langit, dapat munang tamaan ang taong gumagawa ng gulo sa ilalim. Niyan siya, Euro, halina at tingnan. May mali sa sugat. Nabangga ba ito sa bato sa ilalim ng tubig? Pantay ang sugat, malakas na hampas ito ng mapurol na bagay. Unang pinatumba siya at sakay tinapon sa agos. Itutuloy. Punong pintuan niluwagan na ang ilalim ng bangka. Binutas ang bangka at pinatulog sila. Panggap lang ang Diyos ng ilog na pumapatay. Sinadya itong patayin sila. Mayroong bagay sa ilalim ng tubig, sadyang binago ang daloy. Ang mata ng formasyon ay nasa ilalim ng ilog. Mahirap bumaba sa araw, hintayin ng gabi. Ang madilim na enerhiya sa ilalim ng tubig ay mas matindi ng maraming beses kaysa sa pampang. Sumpa ng baliktad na panasapilitang binago ang daloy. Sadyang ginawa ang puyo ng tubig ng kamatayan. Gamit ang mga nakatagong poste, sadyang binago ang daloy. Nagtipon ng madilim na enerhiya upang maging sumpa. Talagang ang may taong nanggugulo. Habang lumalaki ang gulo, mas magiging matatag ang negosyo sa tawiran ng Siyam na Liko. Bukas ang ilog na ito ay akin na mag-isa. Itutuloy. Pakawalan mo ang anak ko. Para iligtas ang tawiran ng Siyam na Liko. Hindi pa humuhupa ang galit ng Diyos ng ilog. Walang sino man ang makakapagtrabaho sa ilog na ito. Ikaw, taga-ibang lugar, nakikialam sa lokal na ritual? Hindi ka ba takot sa parusa ng Diyos ng ilog? Wala namang Diyos ng ilog. Ikaw ang sumira sa kabuhayan ng mga mangingisda. Kung di galit ang Diyos ng ilog sa loob ng 3 buwan, bakit maraming namatay? Naglagay ka ng lason sa ilog at nagpadala ng tao sa ilalim na nagbutas ng bangka. Ito ang tinatawag mong galit ng Diyos? Ebidensya? Yung dalawa kagabi, nagtago sa salumubog na bangka, nagbubutas ng ilalim. Tingnan ninyo ito katulad ng ginamit ninyo noong 2 araw ang lason na nakita ninyo sa ilog. Pareho lang.
Ang butas na ito ay pareho ng butas sa ilalim ng bangka namin. Efren Cabrera, tao ka pa ba? Eh ano kung alam mo? Papatayin kita para walang makakaalam. Sa ilog na ito, ilang tao ang pinatay mo. Ngayon, sa harap ng lahat, hindi kita hahayaang manira rito. Walang makakapigil sa akin. Pigil. Itutuloy. Langit at lupa mawala ang kamalasan. Putol. Huwag silang makatakas. Sabihin, ikaw at ang masamang pantas ng Lulan, ano ang relasyon nyo? Sabi ko nung 3 buwan. May isang lalaking si Jomar, itim ang balabal, lumapit sa akin. Inutusan niya akong manakit, kontrolin ang tawiran, bantayan ang mata ng formasyon. Matutulungan ako magmonopolyo sa ruta at yumaman. Nabulag ako, patawarin ninyo po ako, pantas. Yan. Iyan ay sabihin mo sa mga taong namatay sa ilalim ng ilog. Mga kababayan, maraming sirang bangka ang lumubog sa ilog na ito. Ito ang ugat ng kasamaan. Kung gusto ninyong payapa ang tawiran ng Siyam na Liko, kailangang ilabas ang mga ito sa ilog. Tatlong palad sa kaliwa, iyang batong poste, nakatagong poste na umaakit ng dilim. Bunot. Wasak na ito. Ipagpapatuloy. Anong marka ito? Mula ito sa aklat ng Mahiwaga, marka ng Water Control Art. Si Efren kanina binanggit si Jomar. Nakita ko sa lumang aklat ang pangalang ito. Kwento mo. Lungsod ng Lulan, dati may isang pamilyang tanyag sa Mahika, ang kan ni Jomar, sinubukang baligtarin ang kapalaran ng Dragon Vein ng kaharian ng Maharlika. Kalaunan, pinagsamahang sinupil ng mga ninuno ng pamilya Suat Santos. Ngayon, ito hindi alam kung ilang henerasyon na. Pagkatapos ng maraming taon, ang kan ni Jomar ay bumalik na, pero sa kanyang lumang anting-anting. Bakit may bakas ng lihim na sining ng Mahiwaga? Gumagamit ba siya ng masamang aray para pilitin akong kumilos? Bawat aray na aking sisirain, masusundan niya sa sensing ng mata ng aray. Matututunan ng isang lihim na sining ng Mahiwaga na ginamit ko. Ninanakaw niya ang iyong lihim na sining. Binabaliktad niya ang buong aklat ng Mahiwaga. Ang gusto niya ay mula sa aklat ng Mahiwaga ang paraan ng pagkontrol sa Dragon Vein. Lantad na plano ito. Pinipilit akong lumabas at sirain ang aray. Ano ang gagawin natin? Kailangan nating mabilis mahanap ang paraan ng pagpigil. Adrian, tingnan mo, masamang enerhiya sa kanluran kumpara sa tawiran ng Siyam na Liko, mas makapal. Ang nagbabantay sa kanluran ay ang kuta ng mga Villamor. Ito ang susi ng enerhiya ng lupa. Kung mawawala ito, ang buong kaharian ng Maharlika ay mawawalan ng pag-asa. Mag-impake, umalis na agad sa kanluran. Ito ang pampakalma ng Ki. Ilang araw na tayong naglalakbay, ang key ng lahat sa Dantian ay medyo magulo. Inumin mo ito para kumalma. Ang pakiramdam ng lumang Jade ay napakalakas. Sofia, ang kuta ng mga Villamor ay tungkol sa Dragon Vein. Bilisan natin. Itutuloy. Adrian, ang pakiramdam ng lumang Jade na ito ay lalong lumalakas. Nabuo na ang solidong hadlang ng masamang enerhiya. Malayong malayo sa tawiran ng Siyam na Liko. Tingnan mo, umiiyak ang leon na ito. Ito ang dugo mula sa nasirang ugat ng lupa. Baka may ginawa na ang isang tao sa loob. Mag-ingat. Sumunod kayo sa akin. Nasa bulwagan ng Duke. Mainit ang ulo niya kamakailan. Mag-ingat sa sasabihin ninyo. Puno amoy dugo ang bahay na ito. Ang batong leon sa labas ay may nanlalagkit na dumi. May nakakita ng dugo sa loob. Nagsimula nang bumalik ang masamang enerhiya.
Hinarangan ng daanan, naging kulungan ng kamatayan ang bahay. Nakulong sa loob ang masamang enerhiya. Bakit pinatag ang napakagandang palanggana? Ang tubig ay sumisimbolo ng kayamanan at karunungan. Kapag pinatag ang palanggana, magkakaroon ng obsesyon ang may-ari. Mawawalan siya ng bait. Nabasag ang mga bintana at pinto. Nawawala ang kaluluwa. Ito ay simula pa lamang. May gumagawa ng malaking gulo sa loob ng bahay. Gusto niyang guluhin ang lahat. Itutuloy. Buisit! Nagkaproblema sa pondo ng hukbo. Puro kapalusot lang. Ano pa ba? Ama, pinigil ng treasury. Nakikipag-ugnayan na ako po. Sumasagot ka pa. Pumunta sa templo at lumuhod. Narinig ko may dumating na mga manggagaway. Lord Duke, nagbago ang ugali mo dahil binago ang layout ng bahay at pumasok ang bad energy sa ulo mo. Pinalalaki mo, pumatay ang pamilya Xiao ng milyon. Walang multong hindi natin mapapasuko. Tama na. Kamakailan sa bahay, puro kakaiba nangyayari, bali binti ng katiwala. Suwail prinsipe, baka lahat ito gawa ninyo? Baka kayo nag-spell ng evil at pumunta para sa reward. Ang ayos ng bahay ay binago ng tagalabas tao. Ipakulong. Wag. Pumasok na tayo. Kuya, malamig ang bilangguan at hindi bagay sa katawan mo. Uminom ng lunas ng puso para makaipon ng energy. Ang itim na demonyo sa ibaba ay nailabas na. Natrap tayo dito. Paano lulutasin? May espiya sa bahay. Itutuloy. Sino? Sa harap kanina lumapit ang katiwala na amoy ko ang amoy gamot sa kanya na may nakatagong amoy sunog na anting-anting buto. At sa mga tao sa tawiran ng siyam na liko pareho ang amoy. Tiyak siya nakipagsabwatan sa lungsod ng Lulan, ginulo ang ayos ng bahay, pinagharap ang pinto at bintana. UAR, saan ba masakit? Sabihin mo, tatay. Gonggong. Magulo ang pulso ng binibini. Nagpapagaling ako ng ilang dekada, wala akong makitang dahilan. Walang kwenta. Kung may mangyari kay UAR, babaliin ko ang mga buto mo. Kakaiba ang iyak na ito. Sumisira ang masamang enerhiya sa mga tao sa itaas. Ang iyong dugong tagapagbantay ay tumutugon sa masamang enerhiya ni Anshue. Subukan mong kontrolin ito. Gamit ang diwa ng Jade. Ingatan ang puso. Ito ano ba talaga ang nangyayari? Sa piitan ng dumating ang ilang taong iyon, naging maayos si UAR. Tao, pumunta sa piitan. Itutuloy. Kayo po, nagkasakit ang anak ko ng kakaibang sakit pero kagabi ay mahimbing ang tulog. Kagigising lang at nakainom ng kalahating mangkok ng lugaw. Baka kayo ang may ginawa. Panginoon, hindi pisikal ang sakit ng binibini, kundi ang kanyang espiritu ang nabigla. May nagbago ng ayos ng mansyon. Nagulo ang orihinal na balancing magnetic field. Ang ganitong pagkalito ng magnetic field ay magdudulot ng stress sa mga bata. Enerhiya. Hindi ko naintindihan. Pero si UAR ay talagang gumaling. Kung hindi agad maalis ang masamang enerhiya sa bahay, sa susunod hindi lang iyak yon. Pakawalan sila. Kung mahahanap mo ang pinagmulan ng masama, gagantimpalaan kita. Mang Fortunato, nahulog ang tungkod mo. Ang tatag ng binti mo, pinagmasdan kita, kanina nahuli ka. Ano ang ibig sabihin niyan? Talagang nabali ang binti ko sa pagkahulog. Sa bagwa, ang hilagang kanluran ay tiyan na siyang nagdidikta ng swerte ng pamilya. Ang pinakagulo ang enerhiya dito. Panginoon, ano ang nasa loob? Panginoon, huwag. Ang silid na ito ay may mga lumang gamit sa ritual. Hindi dapat malantad sa liwanag. Kaya mas kailangan tingnan. Sige. Matandang tuso ka. Galing mo magpanggap. Fortunato, pinagtaksilan mo ako? Lumapit, dakpin siya. Panginoon, inosente ako. Nagkunwari kang balik. Gusto mo pang magdahilan. Buksan. Bakit mo pinapasok ang masamang bagay?
Ang kaharian ng Maharlika ay tuluyan ng babagsak. Ang Dragon Vein ay mapupunta sa lulan. Wala na kayong magandang araw. Narito ang sentro ng array. Sa mga piraso ay may marka ng proteksyon. Ginamit nila ito para pigilan ng Panginoon at kontrolin ng tubig. Ang proteksyon ng bahay. Si Jomar ay may 2 lihim na sining ng sekta ng langit. Balak. Hindi pa tapos. Itutuloy. Nawala ang masamang hangin. Ang pulso ng bahay sa wakas ay matatag na. Ginungye. Ngayon sariwa na ang hangin. Ang sakit ng ulo ko sa mga nakaraang araw ay nawala na. Kamakailan nalito ang isip ko. Nagsalita ako ng di maganda sa inyo, nahihiya ako. Salamat sa inyo, si Mang Fortunato na gago ay nakulong na. Naitama na ang balangkas. Ligtas ang mga tao sa bahay. Ang karahasan hindi na mauulit. Ang buong pamilya Xiao, mahigit 100 buhay ay nailigtas ni Ginoong Ye. Ang tasang ito, ako si Xiao, nag-aalay sa inyo. Bigla kong naalala, 3 buwan na ang nakalipas, si Mang Fortunato bago mabalian ng binti, may dumating sa bahay isang kakaibang mangangalakal. Negosyanteng kanluranin. Ang taong iyon ay nagbigay ng ilang antigong bagay at hindi na nagpakita. Itinago ni Mang Fortunato ang mga iyon bilang kayamanan, lalo na ang isa. Isang rolyo ng plano, nasa loob na silid-aklatan. Mga tagapagligtas, sumunod kayo sa akin. Ito ay gawa ng lulan, detalyadong mapa ng Dragon Vein ng Maharlika. Masama. Masama. Hindi ko na makita. Ipagpapatuloy. Hayaan mo muna ako, Kuya Jiang. Sunugin mo na ang balatupa na mapa. Master, mayroon pa sa mapang ito, bakas ng Dragon Vein, bilisan mo. Sunugin mo na ang mapang ito, ang susi ng aray. Kung di masunog ang mapa, masamang hangin ng Juke di mawawala. Sumunod ang lason sa optic nerve at tumagos sa Niwan Palace. Itong Lulan Dark Art napakahirap linisin. Master Chen, nakakakita pa ba siya? Kaya supuin ng gamot ang sakit. Para makakita muli kailangan hanapin ang gumawa ng spell. Kailangan nating umalis agad. Dulo ng ulap sinaunang digmaan, sabi, doon gumagala ang espiritu ng sundalo sa gabi, mamamatay ang pumasok. Mga kasama, ingat sa daan. Salamat po, Juke. Huwag na po kayong maghatid. Kung ganoon, ingat kayo lahat. Binibini Su. Ang kapangyarihan ng dugo sa loob mo ay kumukulo. Ayos lang. Kaya magmadali na tayo maglakbay. Master, diretso sa harap ay isang tambak ng bato parang puntod. Sa kaliwa, alas 2, may sirang haligi ng bato. Nabasag ang antigong jade. Kuya Jiang, Nagitutuloy. Pumasok na ang itim na enerhiya sa kanyang puso at mga ugat. Yuro, gilingin ang lunas ng puso at ihalo sa maligamgam na tubig. Painumin siya. may kumikilos sa hamog. Yun ang mga espiritu ng mandirigma. Umatras. Huwag kang lalayo ng lampas 3 hakbang sa akin. Pigil. Tinamaan si Kuya Jiang ng itim na enerhiya. Kasalanan ko ito. Huwag kang magsalita ng ganyan.
Ang paggalaw ng itim na enerhiya ay nagpapatunay na ang ikatlong mata ng pormasyon ay nasa malapit lang. Ang sinaunang larangan ng digmaan ay ginawang isang spiral na itim na enerhiya field. Si Jomar ay gumamit ng masamang salamangka upang buhayin ang galit ng mga namatay sa digmaan. Sila ay parang tubig sa isang funnel. Ang galit ay nagtitipon sa mata ng bagyo. Iyon ang mata ng pormasyon. Naligtas si Kuya Jang. Ngunit kung hindi maalis ang itim na enerhiya, ang kanyang kapangyarihan ay mawawala ng tuluyan. Kailangan mabilis lumilit ang itim na enerhiya field. Nagkislap ang ginto sa kanyang mga mata. Ito ay nakatala sa mapa ng pamana, ang dugo ng mga ninuno ng angkan ng Su na tanda ng ganap na paggising. Ako? Nakita ko na. Ang mga itim na enerhiya ay nagtitipon sa isang punto. Nandoon ang mata ng pormasyon. Sa likod ng tambak ng bato. Sa ilalim ng sinaunang bantayog. Ginoong Chen, protektahan si Kuya Jang. Ang iba ay sumulong sa sinaunang bantayog. Itutuloy. Sa harap, 3 dipa naputol ang mga linyang berde. Sa ilalim ng itim na bato sa kaliwa, may umuusok na itim na usok. Iyon ang fault line ng lupa. May abnormal na magnetic field sa ilalim. Kaya sumabog ang masamang hangin. Ni Anshui, ikaw na ang maggabay sa direksyon. May hiyawan sa ilalim. Iyon ay lungga sa ilalim at magnetic disturbance na nagdulot ng acoustic resonance. Dagdag pa ang inyong takot na nagdulot ng maling pandinig. Kontrolin ang isip. May malaking itim na usok sa harap na umiikot. Sa gitna ay may lumalabas na pirasong pulang bakal. Ang sentro ng magnetic reversal, iyon ang eye ng formation. Tamang kalkula ni Jomar na pupunta ako para sirain ang formation para sa Dragon Vein. Akala niya bawat pagkasira ng formation ay makakakuha siya mula sa akin ng sikreto ng Mahiwaga. Hindi niya alam. Ang ubod ng sikreto ng Mahiwaga ay hindi ang anyo, kundi ang resonance ng lahi. Hindi siya Santos, kahit gaano siya kagaya, walang silbi. May kaayusan ng langit. Nagpapatahimik sa 4 na sulok. Bumabaliktad ang langit at lupa. Wasak. Dahil gusto niyang magnakaw ng sekreto. Kaya sasabayan ko siya gamit ang formulang may halong totoo at mali at Hansil technique. Upang sa huli ay magdulot siya ng baliktad na daloy ng kanyang vital point at pagkasira ng kanyang meridian. Adrian. Ang mga ito, lahat sila ay namatay sa mga sundalo sa dulo ng ulap. Pinalilibutan na nila tayo. Itutuloy. Walang silbi ang mga espada sa mga espiritong ito. Sila mga natitirang brainwave, may formation sa military book para sa masamang puwersa. Ako na ang maglihis sa kanila. Salamat, Miss Su. Mas malinaw na ang isip ko. Ni Anshui, saan ang mata ng sining? Ikatlong itim na ladrilyo sa ibabang kaliwa ng bato. Pinakamakapalang itim na usok. 4 na Xuanwu. Sa Xiaochong baligtad lahat. Jomar, kung susundin mo ang marka at mag-ensayo, bibigyan kita ng regalo-regalo. Pumutol sa lahat ng ugat mo. Sige. Mas sakim pa. Jomar, tingnan. Ito ang sining ng matatag na bundok. Adrian, 1 pulgada pa sa kanan. Yung itim na nakalabas na ang kalahati ng bakal. Ni Anshui. Nandito? Nagsisimula ng lumuwag ang sining. Kumusta? Nakatingin. Itutuloy. Baliktad ang langit. Yin ang daloy. Adrian, konti na lang, dali. Hindi. Naubos na ang chiko. Hindi ko mabuksan ang huling hadlang.
Puno ako na ang pumalit. Huwag lumapit. Ingat. Ito ang puwersa ng backlash. Ang puwersang ito, may pumipilit na kontrolin ang mata ng pormasyon. Ang galing. Ikaw si Jomar. Libong taon na ang nakalipas. Ang aking mga ninuno pinagsamang sinupil ng angkan ninyong Ye at Su, pero gumamit siya ng lihim na paraan. Isinara ang alaala at obsesyon sa kanyang dugo na ipasa sa bawat henerasyon. Ako na ang ika-17 henerasyon. 17 henerasyon na bigo pumunta ka pa? Dahil ang aklat ng mahiwagan ng inyong angkang Ye walang silbi ito sa mga tagalabas. Kailangan ng dugo ng angkang Ye na kusang ay activate para magkaroon ng kapangyarihan, kaya naghintay ang aming lahi ng 1000 taon. Hinintay ang paghina ng dugo ng angkang Ye, hinintay ang isang natatanging pagkakataon, at ikaw ay pinalayas sa sekta na putol ang lahat ng Meridian. Ako ang nagplano ng lahat. Ang Dragon Vein ng Maharlika ngayong gabi, magpapalit ng may-ari. Ipagpapatuloy. Kaya pala kontrolado mo si Sebastian Cruz. Pinagrabe ko lang ang inggit niya sa iyo. Isang taon na ang nakalipas, nilason niya ang lolo mo. Pinutol ang mga ugat mo. Bawat hakbang na ito, ako mismo ang nagdisenyo para sa kanya. Gusto mo ang aklat ng mahiwaga? Diretsong kunin mo. Anong silbi ng pag-agaw ng patay na aklat? Ang tunay na kahulugan ng mahiwagang sining ay tanging ang may dugo ng Pamilya Santos ang makakapag-activate sa gitna ng tiyak na kamatayan. Pinanood kita na gumala na parang asong nawalan ng amo hanggang sa natutunan mo ang lahat ng laman ng aklat. Ang masamang bitag ng 4 na direksyon ay para pilitin kang lumaban. Ngayon, ang iyong mahiwagang sining ay nasa akin na lahat. Ang kapalaran ng Dragon Vein ng kaharian ng Maharlika akin na. Nasira na ang bitag, Adrian. Hindi maganda. Ang ika-4 na mata ng bitag ay nasa kanya. Siya ang buhay na mata. Kung hindi natin siya aalisin, ang masamang haliging ito ay sisipsipin ang Dragon Vein. Matalino pero huli na. Huwag siyang hawakan. Tapos na. Sinong mangahas na hawakan ng anak ko ngayon? Itutuloy. Tatay. Ginoong Su, lakas ng loob mong galawin ang Pamilya Su. Mukhang sawa ka na sa buhay. Isa na namang darating para mamatay. Patayin! Ang mga masamang enerhiya ay may lason. Yuro, kunin ang antidote at ikalat sa paligid. Dragon Vein ng kaharian ng Maharlika. Mapupunta ang lahat sa lulan. Tatay. Tatay. Jomar, tigil ka. Tigil. Tapos na ang malaking array na ito. Walang makakapagligtas sa inyo. Ngayon ang araw ng kamatayan ninyong lahat. Jomar, nakalimutan mo na ba? Mayroon pa akong ganito.
Itutuloy, Nako, nasira ang selyo ng mahiwaga. Adrian, bumalik na ang paningin mo. Mukhang sa loob ng selyo ng mahiwaga ay nakatago ang tunay na enerhiya ng mga ninuno. Nang maputol ang selyo, pumasok sa akin ang enerhiya at tinanggal nito ang bara sa aking paningin. Jomar, ang lihim ng sekta ng langit na pinaghirapan mong makuha. Ang huli ay peke. Ano sabi mo? Takutan ng mga Villamor, napansin ko na ang plano mo. Lahat ng teknik na ipinakita sa ikatlong yugto ay sadyang binago ko. Imposible. Ipapakita ko sa iyo kung kaya ka bang patayin ang mga lihim na natutunan ko. Bumaliktad ang kanyang mga meridyan. Bumalik ang masamang enerhiya. Nianshu, ilagay ang kapangyarihan ng iyong lahi sa lumang Jade. Selyo ng lupa, pigil. Proteksyon ng lahi. Antidote yon. Ni Anshu, iwas. Halimaw, tigilan mo yan. Panginoon, dumating na ang mga kapatid. Punong Adrian. Dinala ni Lord Villamor ang mga tao sa gobyerno at ipinaliwanag ang dahilan. Nagpadala siya ng mga sundalo, magdamag at hinikayat ang tatlong sekta na tumulong. Ngayon, alam na ng lahat na ang sekta ng langit mo ay walang kasalanan. Ipagpapatuloy. Di! Imposibleng matalo ako sa iyo, batang ito. Ipagtanggol ang lupa at ilog-ilaw ng puso, di mamamatay. Nasira ang bagay. Ngunit ang Ki na nagbabantay sa ugat ay nasa buto na. Adrian, tanggapin ang proteksyong Ki ng angkan ng sulibong taon. At ang tapang ng pamilya Su. Pinuno ang huling hininga ng sekta ng langit. Kunin mo rin. Wala akong lakas sa labanan. Ang dalisay na kinang gamot ay nais kong ibigay kay Adrian. Imposible! Ang chi ng isang mortal paano naging napakalakas? Paglipat ng mga bituin. Gamit ang 9 na bituin. Itutuloy. Gawa niya, sakit niya. Nabalik sa kanya ang sarili niyang mahika. Adrian, ayos ka lang ba? Nagkakaisa ang lahat. Ginamit ko lang ang lakas, ayos lang. Nawala ang ulap. Ang madilim na ulap sa dulo ng ulap ay napawi na. Nasira ang masamang selyo. Nailigtas ang Dragon Vein ng Maharlika. Jomar nagset ng 4 na selyo. Gamit ang Dragon Vein. Selyo nasira, mahika bumalik. Piraso, kumpleto. Swerte, bumalik. Hindi dapat manatili ang mga ito para manakit. Itutuloy. Tapos na ang lahat. Isasama ko si Euro pabalik sa bundok. Kung hindi na tayo babalik, pupugain na ng anay ang mga biga. Adrian. Naalis na ang maling paratang sa pamilya ni Adrian. Malinis na ang bundok na ito. Punong sekta, huwag kang mag-alala.
Hanggat nandito ako, si Mateo Garcia, hindi matutumba ang sekta ng langit. Punong Adrian. Payapa na ang mundo ngayon. Uuwi na ang panganay na dalaga ng pamilya Su. Gusto mo bang sumama? Pupunta ako doon ng ilang araw. Bahala ka na rito. Bumalik na ang amo at ang binibini. Bumalik na rin si Kuya Nyu. Niu, naisip mo pa ring bumalik? Ang mga dahon sa harapan ay nakatambak na sa hagdan. Bilis, lumayas ka at walisin mo. Kuya Nyu, bilis, hawakan mo ang linya ng aking kapalaran. Tingnan mo kung kailan ako mag-aasawa. Hindi na kailangang hawakan ang tinatawag na tadhana. Tama na, ikaw ay isang punong sekta. Nandito ka pa at nakikipagkalokohan sa mga katulong. Ginoo. Pagod po kayo sa biyahe, mauna na po kayo sa bulwagan at magpahinga. Ako na po ang magdadala ng mga gamit. Ginoo pa rin ang tawag mo? Dapat matagal mo nang pinalitan ang tawag na yan. Wala kang pakialam sa paligid. Bakit ngayong naging pinuno ka ng sekta? Sa tingin mo ba hindi bagay sa'yo ang anak kong si Sun Yanxue? Hindi naman po. Sa totoo lang, hindi ko po inakalang marunong pa kayong sumakay ng kabayo at lumaban. Ang mga ninuno ng pamilya Su ay mga general na nagbabantay sa angkan. Sa bawat henerasyon, sila ay sumasakay at nakikipagdigma. Kahit ako ay nagnegosyo, hindi ko kailanman pinabayaan ang aking kakayahan sa pagsakay at pagpana. Wakas,